Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito naman ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ay kung bakit walang Kristiyanong neutral o creation. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Genesis chapter 1 verse 1 continued to chapter 2 verse 15. Ang topic natin ngayon na patungkol sa creation, kung saan nagsimula ang lahat. At sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 1, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Mula sa wala, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang buong universe, nang wala siyang ginagamit na kahit anong material. Walang pre-existing na bagay, talaga siyang ang tunay na manilikha natin. At ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Ngayon, tayo ay may mga katanungan kung bakit walang neutral sa pagiging Kristiyano. Una-una, God's good creation has been affected by sin. Makita ito sa Genesis chapter 2 verse 15, kung saan inutusan ng Diyos si Adan na to dress it and to keep it. Ibig sabihin, pinagkatiwala sa kanya pag-aalaga ng likhang mundo. Ngunit dahil sa kanilang pagsaway ni Eva at pagkagat sa mansanas ng kaalaman, ang dating perpektong mundo ay naapektuhan ng sumpa ng kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng sakit, kamatayan at paghihirap. Sa panahon natin ngayon, kaya kahit sabihin natin wala naman akong panigan sa realidad dahil tayo ay makasalanan, ang mundo, nahulog pa rin tayo sa impluwensya ng kasamaan kung hindi natin pinipili ang Diyos sa ating araw-araw na buhay. Kalaway, there is no neutrality, there is only good or bad. Maraming taong iniisip na maaari silang maging neutral. Hindi masyadong masama, pero hindi rin masyadong banal. Pero ang totoo, ayon sa Biblia, walang gitna. Meron naman tayong mabuti at masama. Kagaya na naman sila sabi sa Matthew chapter 12 verse 30, "He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad." Sinasabi dito, kung hindi tayo aktibong sumusunod kay Kristo, hindi natin namamalayan na napupunta tayo sa kabilang panig. Ang mundong ito ay puno ng impluwensya ng kasalanan, at kung hindi tayo magpapasya na mamuhay sa katwiran ng ating Panginoon, ay talagang maluhulog tayo sa kasalanan. Tatlo ay God is redeeming the fallen creation. Kahit na tayo makasalanan tao, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos hindi niya pinabayaan ang kanyang mga nilikha, at sa pamamagitan ni Kristo at sa kanyang sakripisyo ay nagkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Ang plano sa atin ng Diyos ay hindi lang tayo basta iligtas mula sa impyerno o sa walang hanggang parusa. Ang nais ng ating Panginoon ay manumbalik tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya dahil siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagalikha, siya ang ating creator. Kaya bilang mga mabuting katiwalaan ng mundo at ng pananampalatayang pinagkaloob sa atin, narapat lamang natin siya na pasalamatan. At ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.